Parang Ala- isang buwan medyo- din. Ang layo pa nito. Ano po yung, ano pong take nyo? O, di ba medyo streamlined na? Medyo wala na yung mga dating yung like nung day 1, day 2 na day 3 na puro objection tapos paulit-ulit pa yung grounds. So ngayon medyo streamlined na ngayon ang proseso nila. So tingnan mo I think naka-present sila na more than 800 vouchers ba yun o documents? Opo, yung acknowledgement receipt. Receipts. Acknowledgement receipts. O di mahaba yan kung talagang kunyari gusto lang i-delay nung isang party, pwede niyang gawin yun nasa dami ng kanyang mga observation. Pero ngayon mukhang streamlined na kasi alam naman ng mga lawyers na sui generis ang impeachment, hindi masyado dapat rules of court. Hindi masyadong lahat ng letra ng rules of court i-apply mo. Ito pong nagaganap na proseso talagang nalantad, nakita natin na marami palang red flags. In fact, ang sabi nga po nung naunang mga witness, kagaya ng mga opisyal ng Land Bank, na unusual. Sinabi naman ng COA, yung mga kinatawan ng COA, na marami silang nakitang irregularidad. Sa tingin niyo po ba yung disbursement ng pondo ng pamahalaan kailangan na pong maglagay pa ng safeguard? Kasi nga po, nakakatakot na yung milyon-milyong pondo na confidential fund at intelligence fund in-encash at inilagay sa gym bag. O i-tighten, dapat i-tighten, pero yung paglalagyan kasi wala namang pakialam na yung bangko doon, di ba? Syempre kung nagwi-withdraw ng cash, kailangan meron talaga siyang lalagyan. So hindi na sila makikialam kung linagay mo ba yan. Ano yung mga Sako testimony man na yun, narinig natin, gym bag or kung minsan armored car, di ba? May narinig tayong ganun, armored car eh. So ang kailangan na lang natin i-tighten yung ating mga procedures, lalo na siguro yung audit, itong COA. Kailangan palakasin natin ang ating COA. Ang alam ko, merong new government auditing code na bill na assign ito kay Robin, pero hindi naman nung time ko na isang beses lang linagay sa floor yan, tapos nag-interpolate lang ako ng sandali, inabandon na ni Robin, hindi na niya dinipensahan. Napunta kay Robin ito kasi this is a very long law code. Ito code. Kinuha niya yung Committee on the Revision of Codes. Kaya mabigat na committee yun kasi mga legal codes, mga voluminous codes ang involved dyan sa committee na yan eh. Lalo na po ang sinusunod ngayon, yung 2015 pa na circular ng COA. So do you think it's about time na siguro hindi na lang circular, baka kailangan na ng pagsasabatas nung nilalaman ng circular. Lalo na discovery natin, Sen Coco, na yung bawal pala gamitin sa medical tsaka pagbili ng gamot, itong confidential at intelligence fund. Pero ginamit ito at later on na lang nalaman kasi nga nung ino-audit na yung acknowledgement receipts. Gawa na lang ng batas. Meron akong DIRINAF noon na sa CIF, yung confidential and intelligence funds, isama na yung mga detalye on how to liquidate it. Una sa lahat, i-define what is an intelligence fund and then anong ahensya ang pwedeng bigyan nito. Limitado lang dapat yan kasi intelligence fund, dapat meron kang intelligence mandate or intelligence work. Tapos, ano naman ang confidential fund? Limitado din ang mga ahensyang bibigyan mo niyan. Yung confidential. Tapos, ilagay na lang sa law para wala ng gulo, how to liquidate such funds. So, kailangan mo siyang bigyan ng konting difference sa regular funds. Kasi nga, nagkikreate ka nga ng ibang category ng funds. General fund o regular expenses. Tapos ito, inaalaw mo ng konting flexibility yung ahensya, binibigyan mo siya ng confidential and intelligence fund. Kasi meron siyang gagastusan na sometimes mahirap i-dokumento. Di ba? Kasi yung informer mo, wala namang OR yun eh. Hindi naman lahat ng tao may OR eh. So, di ba? Sir, yung halimbawa, kasi sa intelligence work, medyo nababad tayo because nag-cover tayo sa NBI. Nakikita ko yan na parang merong mga informants o assets na ginagamit. Tapos, syempre kailangan mong bigyan ng pagkain ito.
Diba? Kasi halimbawa, roronda siya, magsa-surveillance, magbibigay ng impormasyon sa'yo pagbalik. Minsan nga binibigyan din ng pang-load dahil pantawag sa'yo, Right. pang-text ninyo. So, pero, syempre, sasabihin niyo, uy, wag niyo po akong pangalanan. At syempre, paano maililiquidate yung mga ganon? Itatago mo ba siya sa ibang pangalan? Kasi, kumbaga, Sandro Ochoa ay hindi mo pwedeng gamitin nga sa liquidation for security purposes. Sir. Ay, Andik. Pagdating kasi dun sa joint circular na yon, yung liquidation reports kasi dyan, eyes only yan ng special unit ng COA. I'm sure sworn to secrecy ang mga yan. Kung madaldal yung mga yan, hindi ka pwede doon sa special unit na yon or may sanction ka kung binubulgar mo yung mga na-encounter mo. So ako, ang paniwala ko dyan, hindi mo pwedeng itago yung identity ng recipient mo sa kahit ano-ano lang na pangalan na parang naglolokohan lang eh. So dapat pwede mong gamitin yung real name niya kasi hindi naman yan for hindi naman yan for public announcement. Consumption, Hindi rin naman yan basta-basta lamang ang sino ang pwedeng tumingin. Ang alam ko special unit yan, tapos naka-vault pa yan, tapos COA chairman eyes only na yan. At saka yung trabaho ng NBI at ng ibang law enforcement, hindi naman ito kapareho ng trabaho ng Office of the Vice President at ng DepEd. Ayun, correct. Kasi kung law na nga, kaya sabi ko, i-define natin ano ang para saan itong confidential fund, para saan itong intelligence fund. So, meron bang intelligence work na mandato ang Office of the Vice President? Wala. Meron bang intelligence work na mandato ang Department of Education? Wala. Ngayon, sa confidential fund naman, ilimit pa rin natin yun. Bakit ba natin binibigyan ng confidential fund? Kasi meron din siya mga kilos na related din sa intelligence work. So dapat ayusin na lang yung batas in such a way na ang main purpose, yung intelligence work, tapos may mga nagsusupport sa intelligence work, yun yung mga confidential fund. Pero ang Department of Education at saka ang Office of the Vice President, na ang mandato ng Vice President is maghanda ka maging presidente at any time. Yun yung mandato mo. So, Spare tire, diba? Yan nga ang nakasaad sa ligang kaya nga, batas. pero ayoko nga tawaging spare tire. Merong yung sa time mo, marami kang spare time sa oras mo, maghanda ka, mag-aral ka, magpa-briefing ka kasi handa kang maging presidente at any time. Yun lang. Yun. So wala kang intelligence work na mandato. Kaya nga hindi ka dapat entitled sa intelligence fund or confidential fund. O ngayon, ano ba yung mga may intel na mga trabaho? Siyempre, mga NICA, di ba? Ano pa? Mga Law DND, enforcement. mga armed forces, PNP, yung mga ganun. Yung NBI, may mga law enforcement. Tapos stricto although mas liberal sa liquidation, hindi naman ito sobrang parang wala na, baliwala na, lokohan na lang, lokohin mo na lang, babuyin mo na lang yung liquidation mo. Hindi, seryoso pa rin yung liquidation except that ibang unit ang titingin, special unit ang titingin, mga very experienced auditors na mahaba na ang serbisyo sa gobyerno, may disiplina sa kanilang sarili, hindi madaldal, at sa COA commissioners level lamang ang supervision. So ganun na lang pong gawin natin. Tapos wag naman natin palakihin ng amount. Ang nangyari kasi nag-bloat yung amount kasi nga dahil sa hindi klaro kung sino yung mga entitled sa intelligence at sa confidential, ang daming ahensya hingi ng hingi. Humingi ng kasi kung clearly hindi siya intelligence na ahensya, humingi naman siya confidential fund. So dapat maging stricto tayo diyan. Opo. Kanina po, nakausap din po namin si dating Senate President Franklin Drilon. Ang binabanggit niya, meron daw kasing bahagi ng CIF ni Vice President, yung 125 million, na galing po kay PBBM. So sabi niya, parang may pananagutan din yung Pangulo kasi ibinaba sa pangalawang Pangulo itong nasa 125 million na pesos na CIF. Galing din sa CIF ng Pangulo. Oo. Do you share the same sentiment? Baka galing sa contingency fund yon ng gobyerno. Ang point ko, ganito yan eh. Kung humingi ka ng pera, tas binigyan ka ng pera
yung ahensya binigyan ng pera, license to ano na ba yun? License to malverse? License to waldas ba yun? Hindi naman yung license to waldas, meron pa rin meron pa rin circular nga, joint circular na kailangan sundin na if the money given to you is in the nature of an intelligence and confidential fund, pwede mong gamitin. Pero sumunod ka rito how to liquidate kasi nga all funds in the government in-audit. Kumbaga sa mas simpleng explanation, Sen, ang issue dito ay hindi yung pagkakaroon ng CIF, ng Confidential and Intelligence Fund, kundi yung paggasta dahil nga, o kung paano ginamit at kung paano ito na-liquidate. Dahil lumalabas itong na-liquidate, parang questionable yung acknowledgement fund. Oo nga, hindi nga sineryoso yung joint circular, hindi nga sinunod. Pero kung magkaroon na tayo ng batas dyan, hindi na makakahingi ang Office of the Vice President ng CIF kasi nga wala siyang intelligence work. Ang confidential funds ay pang-support lamang ito sa intelligence work. So, never ka dapat makakuha ng confidential fund kung wala ka talagang relationship sa intelligence agency. So, kung meron lang sanang klarong batas na ganyan, hindi siya makahingi ng confidential or intelligence fund. Okay, let us say humingi siya ng additional budget at binigyan siya charge doon sa contingency fund ng gobyerno, binigyan siya ng Office of the President. O i-audit pa rin yun, pero regular audit. So ibig sabihin hindi magkakaroon ng kaparehong safeguard na kasi nga po ang binabanggit din ni Wamil din hindi naman confidential yung confidential funds, hindi siya completely confidential because may mga nakakakita pa rin. Correct. Ano lang yun, ginamit lang ang term na yun na lower siya than intelligence fund. Intelligence fund, tapos may mga activities na tumutulong sa pag-gather ng intelligence, yun yung confidential fund kasi nga wag mong i-anunsyo sa publiko kasi bulilyaso yung activity kasi nga sinasabi mo na meron kami rito safe house dito, meron kami mga hinire na mga na mga informant di nabubulabog tuloy. So, yun lang yung meaning noon. Ginamit lang for lack of a better word, hindi ibig sabihin nun na license to dahil sa meron kang confidential fund at bawal kang tanungin tungkol dyan, license to steal, license to malverse, license to waste, para iaksaya mo. So, wag kasi nga pera nga ng gobyerno yan. Ang ating rule is ayaw natin ng waldas sa gobyerno.